Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano magpalit ng silang NEMA 3R circuit breaker panel box. Tara, simulan na natin. Mga boss, nagpapalit po tayo ng NEMA 3R na bolt-on type panel box na may 30 ampere single phase circuit breaker. Pagdating po sa circuit breaker, meron pong dalawang types. Ito po yung plug-in at bolt-on. Parehas lang naman po itong magandang gamitin. Pero mas preferred ko po yung bolt-on. Dahil diretso na po nilalagay yung wire sa circuit breaker. Hindi po katulad ng plug-in. Okay. Mga boss, tagayin na po natin dead front. Huwag po muna tayo mag-off ng circuit breaker sa may metro. I-ready po muna natin yung mga gagamitin bago tayo mag-off ng circuit breaker. Okay. Sa paglalagay po ng circuit breaker, itulak lang po pataas yung lock. Pagkatapos po ay tapat sa lock sa ibaba. At automatic na po ito maglalak. Very good. Sa pagtatanggal naman po, hilahin lang po pataas yung lock. Nice. Buksan po natin itong tatlong knockout holes. Sa nakikita niyo po, tatlo po ang butas nito. Dalawang 1/2 inch at isang 3/4 inch diameter. Kagawa na lang po natin ng paraan yung gitnang butas para hindi pangit tingnan sa 1/2 inch diameter na tubo. Ngayon po ay kabit na po natin yung circuit breaker. Mga boss, ito ba yung mga tools na kakailanganin natin? Mga boss, i-off na po natin yung circuit breaker at tanggalin na po natin yung dead front ng box. Hawakan po natin mabuti yung dead front habang tinatanggal po yung mga screw. Posible po kasi dumikit yung dead front sa supply, kaya doble ingat po tayo. Okay. Medyo delikado po ito dahil nakarekta po ito sa metro. Unahin na po natin i-disconnect yung wire ng supply. Isa-isa lang po ang pagtanggal. Tapean po agad dahil baka madikit po sa box. Mas maganda po na may nag-aalalay sa inyo para makasigurado po kayong hindi bumagsak ang takip ng panel box. Pagkatapos po nito ay sunod po natin i-disconnect yung load side. Dahil wala na po itong supply, safe na po natin matatanggal yung panel box. That's right. Mga boss, natanggal na po natin. Yay! Mga boss, tanggalin na po natin yung load side. I-check po natin kung okay pa yung circuit breaker. Okay pa po ito. Gagawin na lamang po natin itong reserva o sakaling masira po yung nakalagay na circuit breaker. Okay. Ngayon po ay makap po muna natin yung panel box. Same lang po yung sukat ng bago at lumang panel box. Kaya pati mga butas ng skruan ay parehas. Gagawin na lamang po natin 8mm yung butas na para sa Torx. 6mm lang po kasi ang dating nakalagay kaya natanggal po agad. Mga boss, nagtapo pala tayo temporary sa line side para po sa extension cord natin. What? Oh yes. Ilagay na po natin yung apat na number 8 na Torx.
Kahit ano pong lakas ng hila sa panel box ay hindi po ito matatanggal. That's right. Mga boss, install na po natin yung panel box. Bago po ipasok yung mga wire, siguraduhin nyo po muna na tanggal nyo yung mga lock nut ng PVC adapter. Para hindi po paulit-ulit yung trabaho nyo. Okay. Yung tubo po sa kaliwa ay ang line side. Ang tubo naman po sa gitna ay para sa grounding. At ang tubo sa kanan ay para sa load side. Kapag nailusot na po natin lahat ng wire, wag po muna natin ilagay yung mga lock nut. I-fix muna natin yung panel box. Okay. Ngayon naman po, ilagay na po natin yung mga screw. Gagamit po tayo ng portable drill dahil mahirap po ang mag-screw ng mano-mano. Number 8 po kasi yung screw kaya mahirap pihitin. Kaya naman po ng screwdriver kaso medyo matatagalan po kayo. Tsatsagayin niyo po talaga kung wala po kayong portable drill. Ibalik na po natin yung mga lock nut ng mga adapter. Sa pagbabalik naman po ng wire, unahin naman po natin yung load side para sigurado po tayong walang kuryente. Gumamit po tayo ng long nose plier. Mahirap po kasing ilagay yung wire sa skruwan ng circuit breaker. At i-double check nyo po kung pumasok talaga yung wire sa loob ng skruwan ng circuit breaker. Madalas po ay naiipit lang ang wire sa ilalim ng skruwan ng circuit breaker. Dito po kasi nagsisimula yung loose connection hanggang masunog po yung wire. Oh no! Siguraduhin po nating mahigpit para maiwasan ng loose connection. Okay. Huwag nyo rin pong bawasan yung haba ng wire. I-loop nyo na lang sa loob ng box para sa future repair and maintenance. Great.
Ngayon naman po ay lagay na po natin yung grounding wire. Pwede po natin itong lagyan ng ring lugs. Lalo na po kung bagong apply pa lang. Mahigpit po kasi yung ibang inspector. Ang gagawin po natin ay habaan po natin yung talop ng wire. At gagawin po natin pabilog para daanan ng screw. Ito na po yung magsisilbing ring lugs niya. Pagkatapos po ay screw na po natin sa box. Mas maganda po sana kung may washer para maipit po ng gusto yung wire. Ngayon po ay terminate na po natin yung line side. Siguraduhin po natin na maluwag na po yung skruan ng circuit breaker. Para diretso lagay na po natin ng wire. Isa-isa lang po ulit at dahan-dahanin po ang paglalagay para maiwasan po dumikit sa box. Huwag po natin kalimutan na nakakabit na po ang grounding wire. Siguraduhin nyo lang po na wala po nakadikit sa inyo para maiwasan po ang pagkakuryente kapag nadikit po kayo sa wire. Basta may tinutungtungan po kayong hindi conductor, hindi po kayo makakuryente. Pwede naman po ay gumamit ng safety gloves kung alanganin kayong gumawa sa light wire. Siguraduhin po lagi na may fit po ang pagka-terminate dahil baka matanggal at dumikit sa kabilang wire. Oh no! Kaya siguraduhin po natin na masikip lagi ang pagka-terminate para hindi po paulit-ulit yung trabaho. Sayang naman po kung pagkalipas ng isang buwan ay sira na naman dahil sa loose connection. That's right! Mga boss, i-break na po natin yung dead front. Mga boss, wala pa po isang oras ay napailan na po natin yung NEMA 3R circuit breaker panel box. Nice! Mga boss, pagkatapos po ay on na po natin yung circuit breaker. Wow! Mga boss, sana po ay nakatulong ang aking video. Kung nagustuhan niyo po aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi pong updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.